Let me share with you the story of Naboth and King Ahab at ikukwento ko sa inyo later on kung ano yung natutunan ko. So here's the thing, si Naboth, meron siyang ari-arian. Maganda ang kanyang property. Nakita ni King Ahab. Malapit sa palasyo kasi to ni King Ahab. So King Ahab finally decided, I'm gonna go there, I'm gonna make an offer na bilihin tong property na to. Unfortunately, it was rejected by Naboth kasi minana pa niya itong lupain from his ancestors. So, hindi niya pwedeng ibenta to. And of course, being the king, masama ang loob niya. Umuwi siya, nagdrama siya, ayaw niyang kumain. So, napansin ng kanyang asawa na si Queen Jezebel na saksakan ng sama. So, Queen Jezebel finally decided, ako nang bahala dito, ako nang gagawa ng paraan. So, pinalabas niya itong si Ahab, or should I say, itong si Naboth, no, curse God and curse the king. And Naboth is worthy of death, no? Kailangan patayin siya. He needs to be stoned to death. And that is exactly what happened to Naboth. Pero hindi nagtatapos dito ang story kasi hindi nakalagpas itong ginawa ng mag-asawa kay Naboth. So, if you continue reading the story, mapapansin nyo na itong si Ahab at ang kanyang buong pamilya, pati si Queen Jezebel, pinatay later on, no? And here's the lesson. Alam nyo, we have this misconception na porke tayo ay nakaka-acquire ng mga kung ano-anong klaseng property, nagkakaroon tayo ng mga kayamanan, no? That we are prosperous sa ating buhay dito sa mundo. Akala natin lahat ng mga ito ay ipinagkaloob ng Diyos. But the reality is sometimes we acquire things na hindi ibinibigay sa atin ng Panginoon, na hindi gustong ibigay sa atin ng Panginoon. Pero pinipilit natin kunin ito dahil sa kasakiman. No? Pinipilit nating kunin itong mga bagay na to dahil sa sobrang kagustuhan natin makuha ang isang bagay na hindi nararapat mapunta sa atin. And that is called covetousness. Okay? And you have to remember this. Every time you acquire wealth through evil means, through wicked ways, remember James chapter 5 verse 5. Ang sabi dito, you have spent your years on earth in luxury, satisfying your every desire. You have fattened yourselves for the day of slaughter. Mga kaibigan, huwag nating iisipin na hindi magkakaroon ng araw ng paghukom. The more we acquire this kind of unrighteous wealth, the more we are fattening ourselves. Parang nating pinapataba ang sarili natin para tayong mga baka, no? Hinahanda natin ang ating sarili sa araw ng pagkatay.